Kapag mura ka ng mura, may ilalagay ka nila sa agimat. Naging kasamaan din nila na nakisama sa kanila, pinapatay din nila. Tapos ilalagay nila sa agimat. Maring kamag-anak nyo, napatay nila. Nakuha nila yung kaluluwa dahil pinarumi nila. Makukuha nila yun. Delikado. Pag sinuot mo yun, maririnig mo yung boses ng mga kulang. Totoo sila dahil ayaw nila ng mawalan ng bihag. Dahil bihag nila yun eh. Kapag may bibiktimahin siya, kailangan niya mas masahol yung biktima niya. Kailangan umangat siya. Mas masahol yung biktima niya. Para kapag napatayin niya yun, makukuha niya yung kaluluwa. So makikita mo sila, ang tumpok-tumpok na yung agimat nila. Dahil ganun karami yung mga kabarangay na naloko nila. Dahil kung nakatago yung mga kaluluwa ng mga kabarangay nila, papatayin ka rin nila dahil ilalagay ka nila sa agimat nila, lalakas sila, kailangan din nila pumatay. Mas madali sila makapatay at makapanakot pa ng iba. Halimbawa, mayaman ka, nabuhay ka ng mayaman, yung mangkukulam na mahirap sa'yo, ayun, yung pumatay sa'yo, ilalagay ka lang sa mga agimat. Kasamaan ba ang ibabayad mo sa tuwing tumatanggap ka ng kabutihan? Delikado talaga yan, yung mga agimat na yan, mga anting-anting na yan. Kapag namatay ka, pag sinuot mo yan, maririnig mo yung mga unclean spirits, maririnig mo yung mga evil spirits, maririnig mo yung mga mangkukulam, utusan ka, uutuin ka, dadayain ka, pasasamahin ka, parurumihin ka. Tapos kapag namatay ka, ilalagay ka rin sa agimat nila, sa anting-anting nila. Ilalabang ka nila sa mga Kristiyano, ilalabang ka sa mga mabubuti. Ano nga ba ang engkanto? Ang engkanto ay binubuo ng mga kaluluwa ng mga yumaong nagmula sa mga lahi ng mga fallen angel. Sila ang mga lahing masasama na may hihinang kapangyarihan tulad ng kulam, barang, gayuma, budol at panlilinlang. Fallen angel. Sila ang mga may hinang fallen angel na may hina pa sa mga tao. Sila ay nahila ni Satanas, paibaba, nagrebelde at tumalikod sa tungkuling maglingkod at mag-alaga sa mga tao. Sila ang mga nagpabaya sa utos na nalinlang ni Satanas sa pamamagitan ng kalaswaan. Sila ang nagpasimuno sa mundo ng kasamaan, pangkukulam, pambabarang, gayuma, karumihan, at kalaswaan. Sila ang mga fallen angel na may masidhing pagnanasa sa laman ng mga tao. Ang mga fallen angel ay may kakayahang mag-anyo-anyo ng anumang uri ng mga nilalang na kanilang nanaisin tulad ng mga elemento, bagay, hayop, at maging ng tao. Sila ay napapasailalim at sumusunod sa tawag ng laman. Dahil sa kanilang kahinaan at matinding pagnanasa sa mga tao, sila ay napasailalim ng kapangyarihan ni Satanas. Hindi sila nagpapigil at nag-anyong mga lalaki, nagsipag-asawa sa mga kababaihan ng mundo. Ang mga babaeng ito ay tinatawag na mga diwata dahil binigyan sila nito ng kapangyarihang mang-engkanto. At sa pamamagitan ni Satanas, sila ay nagkaanak ng mga higanteng aswang. Ito ang mga binhing masasama na hinasik ni Satanas sa kalupaan upang usigin ang mga tao. Kaya nauso din yung mga pagbabalot ng damit ng buong katawan ng mga babae dahil na rin sa mga demonyo na mahihilig talaga sa tawag ng laman. Hindi nila binibigyan ng pagkakataon na maakit sa kanilang mga katawan yung mga demonyo. Sino ba si Satanas? Siya ay nakatira doon sa labas ng kalawakan mula pa ng unang panahon. Siya ang kumakatawan sa pinakamalaking magnet doon sa labas ng kalawakan. Siya ang humihila sa lahat ng mga bagay na uncleansed o mga bagay na kinakalawang. Ang mga binhi ng mga engkanto na hinasik ni Satanas sa kalupaan noong unang panahon ay napuksa ng baha noong panahon ni Noah. Magmula noon ay hindi na nasundan pa ang kanilang mga lahi.
Nahatulan naman agad ng parusa ang mga fallen angel at sila ay pinaitim at napabilang kasama ni Satanas sa labas ng kalawakan. Sila ay naninirahan ngayon doon sa labas ng kalawakan sa mga mundong maiitim. Doon, tinatawag silang mga demonyo. Diwata, sila ang mga babaeng napangasawa ng mga nagbalat kayong mga lalaki na mga fallen angel at tumanggap ng kakayahang mga engkanto tulad ng pangkukulam, barang, gayuma, karumihan at kalaswaan mula sa mga ito. Demonyo. Sila ang mga may hinang mga fallen angel na nadugas ni Satanas na pinarusahan at pinaitim at napabilang sa labas ng kalawakan kung saan nandun si Satanas. Sila ay may sari-sariling mundo na marurumi, mababaho at may itim. Doon sa mundo nila, kinukutya ang mga kaluluwa ng mga taong kanilang nalinlang. Umaakyat sila sa mundo ng mga tao at nag-aanyong demonyong kapre, demonyong tikbalang, demonyong duwende upang magbaba ng kanilang mga nabibiktima. Ibinababa nila ang mga taong kinakalawang sa salita at maging sa gawa. Dahil si Satanas ay magnetic, inihila niya ang mga tao sa pamamagitan ng mga salitang kinakalawang at gawaing kinakalawang din. Habang ang tao ay may hininga pa na galing sa Diyos, ay may pag-asa pa silang linisin ang kanilang sarili sa pamamagitan ng dugo ni Jesus at alisin ang mga salita at mga gawang makapagpaparumi sa kanila. Rosary. Ito ang prayer na panglinis sa katawan ng tao. Ito ang prayer na ginawa para sa mga taong makasalanan, para sila ay luminis at mailigtas. Ang mga demonyo kapag nakapangbiktima, inaasar nila ng mga salitang wala na para lalong mawalan ng pag-asa kahit meron pang mga hininga na nanggaling sa taas. Kadalasan nilang binibiktima ang mga taong matatakutin sa mga hindi nakikita, manonood ng mga horror movies at malalaswa. May kasabihang hanggat may hininga, may pag-asa. Mabuti kang ipinanganak, mabuti kang mamamatay. Sino nga ba ang mga aswang noong unang panahon? Sila ang mga anak ng mga diwata na lumaking higante na umaabot humigit kumulang 15 metro ang taas. Nakatapis, malalaki ang ulo, malalaki ang tiyan, mabibigat ang katawan, mabagal kumilos, malakas kumain, mga pasaway, walang sinusunod ng mga batas, hindi marunong magparami ng mga alagang hayop, taga-ubos ng mga pagkain ng mga tao, at higit sa lahat, mapangalipin. Noong unang panahon, ang mga aswang ang mga pinuno ng mga angkan. Sila ang naghahari-harian na mahilig sa pakikipagpatayan. Ang mga tribo nila ay naglalaban-laban, karahasan laban sa karahasan. Kinakain nila ang mga taong kanilang mabibihag. Walang kapayapaan at walang sinusunod ng mga batas. Ang iba nilang mga alipin na tao na mga tagasunod nila ay mahihilig naman sa kalaswaan at sumasailalim sa tawag ng laman. Ang mga lahi ng mga aswang ay napuksa lamang ng baha noong panahon ni Noah. Mula noon ay hindi na nasundan pa ang kanilang mga lahi. Sa kasamaang palad, nang dahil kay Satanas na luminlang sa mga fallen angel, ang kalupaan ang siyang naging purgatorio ng mga kaluluwa ng mga lahi ng mga aswang. Tinatawag silang mga evil spirits. Nandito sila ngayon, kasama natin, umaali-aligid. Naghihintay ng mga taong mahuhulog sa kanilang mga bitag. Naghihintay sa mga taong kakalawangin. Ano ang mga evil spirits? Sila ang mga kaluluwa ng mga higanteng aswang na nananahan sa kalupaan ng mundo. Sila ay mahilig sa kalaswaan at pakikipagpatayan. Sila rin ay mandilinlang, mapagbanta, mangbubudol, mang-aangkin, at mang-aalipin ng mga taong matatakutin at madaling dayain. Nambibiyag sila ng mga kaluluwa ng mga taong kanilang pinaparumi at kalaunan ay pinapatay din. Tinatawag ang mga kaluluwa ng mga taong kanilang pinarumi na uncleansed spirit. Ang mga evil spirits ay nagtataglay lamang ng may hinang boltahe o 0.5 volts lamang. Mapapansin mo sila kapag may mga taong biglang nagalit sa iyo nang walang dahilan.
Dahil ang galit ang kanilang pangunahing patibong sa kanilang mga biktima at mga binibiktima. Ang mga evil spirits, sila ang mga magnanakaw ng mga kaluluwa ng mga tao na dapat sana ay mapupunta sa purgatorio ng mga tao. Sino ang mga uncleansed spirits? Sila ang mga bihag ng mga evil spirits dito sa kalupaan. Sila naman ay nagtataglay lamang ng 0.02 volts. Mas mahina kumpara sa evil spirits na 0.5 volts lamang. Sila ang mga kaluluwa ng mga taong pinarumi sa salita at sa gawa. Sila ang mga taong dinaya. Karamihan sa mga uncleansed spirits ay mangkukulam, tagahawa, at ang iba ay mga naging kasama nila sa pangahawa ng kasamaan. Kapag sinabing uncleansed spirits, ito yung kailangan linisin o nangangailangan ng paglilinis. Ang iba naman sa mga uncleansed spirits ay mga walang nalalaman sa kanilang mga ginagawang kasamaan. Ang gawain ng mga uncleansed spirits dito sa mundo ay gawain din nila noong sila ay nabubuhay pa, manghawa ng kasamaan. Kapag ang tao ay namatay at napabilang ang kanilang mga kaluluwa sa mga uncleansed spirits, ay madali silang mahahawakan ng mga mangkukulam. Inaangkin sila nito at inaalipin. Itinatanim sila sa mga kung saan-saan, maging bagay man ito, tao o hayop. Pagpapasapasahan sila ng mga mangkukulam upang manghawa pa ng kasamaan sa iba. 24 oras silang gising at walang pahinga dahil biyag sila ng mga evil spirits. Minsan ay nagpapanggap silang mga sundo ng mga taong kakilala rin nila. Kung nalalaman lang ng mga tao ang pag-ibig at awa ni Jesus para sa kanila, ay parang isang sanggol, kaluluwang walang muka. Sila ang mga uncleansed spirits na nagpapakita sa mga tao upang manligaw ng mga paniniwalang simbahan. Gayunpaman, ang mga kaluluwang ito ay umiiwas at umiiyak sa 1 kilong asin dahil sila ay mahihina. Maaaring nagpapanggap lamang sila na sila ay malalakas, pero ang totoo, malakas pa ang battering ito sa kanilang kapangyarihan. Mangkukulam. Sumasapi sa kanila ang mga kaluluwa ng mga aswang o evil spirits at sila ang mga katuwang nito sa pagpaparumi sa mga tao, sa salita at sa gawa. Pagka marumi na ang biktima, sa kanila iaalay ito sa demonyo bago papatayin. Karamihan sa mga inaalay nila ay naging kasamaan din nila. Sa pangahawa ng kasamaan, karamihan sa mga naging mangkukulam ay may ninunong mangkukulam din. Ang mga mangkukulam ang humahawak sa mga uncleansed spirits na bihag naman ng mga evil spirits. Bagitong mangkukulam. Sa simula, ang kapangyarihan lamang nila ay aswang o evil spirit na ang taglay lamang ay mahinang voltahe na 0.5 volts. Yung mga taong pinaparumi nila at pinapatay ang nagpapalakas sa kanilang kapangyarihan. Unti-unti silang lumalakas kapag nakakapatay dahil dumadagdag ito ng dumadagdag sa kanilang voltahe. Halimbawa, 0.02 volts plus 0.02 volts kada kaluluwa na kanilang mapapatay. Pero kung tutuusin, ay mahina pa rin sila kung ikukumpara sa ating mga katawan na 50 volts. Limitado lang kasi ang kanilang katawan para makapagkarga ng mga uncleansed spirits. Umaabot lamang ito, humigot kumulang, 1 voltahe. Kapag lumalagpas, ay mababaliw na sila. Gayunpaman, katakot-takot na mga death threat ang kanilang nararanasan araw-araw sa mga mahihinang evil spirits. Kaya nila ito ginagawa. Parati silang gising sa madaling araw at nagtatanim ng mga uncleansed spirits sa mga taong tulog. Para pagkagising ng biktima, iba na ang kanilang paniniwala. Matatandang mangkukulam. Taglay nila ang kapangyarihan ng mga aswang o evil spirits na may voltahe lamang na 0.5 volts. Marami na silang napapatay na taong kanilang pinarumi. Kapag sobrang dami na at hindi na nila kayang tanggapin sa kanilang mga katawan na para na silang mababaliw at na-overtalk na sila ng mga uncleansed spirits, ay pinamimigay na nila sa kanilang mga kamag-anak o kapitbahay ang sumusobrang uncleansed spirits. Dahil kapag nasobran sila sa uncleansed spirits, mababaliw sila. Yung iba naman na sumusobra
ay inilalagay nila sa mga agimat o anting-anting para pang-reserba at pang-benta kung sakaling may bibigtamihin silang mga parokyano. Ganun ang kalakaran ng mga mangkukulam. Pumapatay sila at yung mga sumusobra, inilalagay nila sa mga agimat. At yung mga agimat o anting-anting ay binibenta nila sa mga prospect nila na bibigtimahin. At kapag nasuot ito ng mga biktima nila, kapag namatay sila, ay mapupunta sila sa mga agimat din o anting-anting na kanilang sinusuot. Ganito ang kalakaran ng mga mangkukulam, pumapatay sila at yung mga sumusobrang unclean spirits na kanilang napapatay ay inilalagay nila sa mga agimat o anting-anting. Kalaunan ay binibenta rin nila sa kanilang prospect na bibiktimahin. Tulad ng mga mahihilig sa mga agimat o anting-anting na hindi tinatablan ng bala. Kapag sinuot mo itong anting-anting na ito o agimat, kapag ikaw ay namatay, ay mapupunta ka rin doon sa agimat o anting-anting. Ganito sila mandaya sa mga taong kanilang binibiktima. Tatakutin nila, paggagawin ng kasamaan, parurumihin, at bago papatayin. At kapag napatay na, mapapasa kanila na yung kaluluwa. At may lalagay na nila ito sa mga agimat o anting-anting. Paikot-ikot lang yung kanilang ginagawa. Papatay sila, lalagay sa agimat, tapos ibebenta yung agimat, papatayin nila yung binentahan nila ng agimat, at ilalagay uli sa agimat. Paikot-ikot lang. So yung mga agimat, naglalaman yan ng mga unclean spirits o evil spirits. So, mamamind control sila ng mga agimat nila o anting-anting nila. May isang klase pa ng pag-aagimat or pang-aanting-anting yung mga mangkukulam. Isa na dyan yung pagtatanim mismo ng mga unclean spirits or evil spirits sa mismong katawan ng biktima. Itinatanim sa ulo or sa dibdib or sa mismong tato. Ang instruction dyan ng mangkukulam doon sa bumibili ng agimat or anting-anting ay magpapakontrol siya doon sa evil spirits na itinanim sa kanyang isipan or itinanim sa kanyang katawan. Ang problema dyan sa pag-aagimat or pag-aanting-anting na itinatanim mismo sa katawan ng bumibili or sa dibdib ng bumibili or sa ulo ng bumibili ay mawawala na siya ng karapatan tumanggi doon sa evil spirits or unclean spirits na nagsasalita sa kanyang ulo. Gagawin na siyang puppet ng kasamaan at tagahawa ng kasamaan doon sa mga taong nakapalibot sa kanya. Ang mga mangkukulam, sila ang mga magnanakaw ni Satanas. Ninanakaw nila ang mga kaluluwa ng mga tao na dapat sana ay mapupunta doon sa purgatorio ng mga tao. Dahil naparumi sila, yung mga unclean spirits, hindi na sila mapupunta doon sa purgatorio ng mga tao. Mapupunta na sila dito sa purgatorio ng mga evil spirits dahil marurumi na sila at napasailalim na sila ng evil spirits at ng mga mangkukulam. Dito, sa mundong ito, sa ibabaw ng kalupaan, nandito ang purgatorio ng mga evil spirits. Dito, napupunta rin yung mga unclean spirits. So, nandito sila kasama natin na nangahawa ng mga kasamaan. Kung hindi ka mag-iingat sa iyong mga ginagawa o mga sinasalita, ay mapapasa kanila yung kaluluwa mo. Mga blessing o biyaya. Lahat ng mga bagay na natatanggap ng tao sa mundo, maging material man o hindi, mga tagumpay, mga kayamanan, mga katanyagan, lahat yan ay galing sa Diyos. Ngunit sa kasamaang palad, kung may blessings, ay may mga scammer of blessings. Sila yung mga nang i-scam ng mga taong tumatanggap ng mga blessing. Pangunahing scammer dyan, si Satanas. Pangalawa, ang mga malilibog na demonyo. Pangatlo, ang mga kaluluwa ng mga aswang o evil spirits. Dahil dito sa mundo ng mga tao, ang purgatorio ng mga evil spirits. Ang mga nakikita nilang mga blessing na tinatanggap ng mga tao ay kanilang inaangkin. Maging mayaman ka man o mahirap. Wala silang pinapalampas sa kanilang pang-i-scam. Dahil matakaw sila sa kapangyarihan at kaluluwa ng mga tao. Dahil sa kaluluwa ng tao,
sila lumalakas. Inuunahan nila yung mga tao na magpasalamat sa Diyos at gumawa ng kabutihan. Lagi mong iisipin ang iyong hininga na nanggaling sa Diyos ang dahilan kung bakit ka nakakagawa ng mga bagay na iyong ikinabubuhay. O kaya naman ay magbigay ka sa simbahan. Glory. Ito yung taos-pusong pasasalamat at papuri na binibigay ng tao sa nagbigay sa kanya ng hininga. Dahil doon tayo nabubuhay. Binigyan tayo ng hininga. So kung may glory, merong anti-glory. Merong taga-agaw ng glory. Ito yung mga nabanggit ko kanina. Isa dyan si Satanas, mga demonyo, yung mga evil spirits. Inaagaw nila yung glory na dapat sana ay para sa Diyos. Hininga. Ito yung biyaya na nagmula at nanggaling sa Diyos upang makagawa ang tao ng mga bagay-bagay na makakabuti para sa Kanya. Kung walang hininga, hindi tayo makakapaghanap buhay o hindi tayo mabubuhay. So dapat lang tayo na magpasalamat at ibigay sa Kanya yung karapat-dapat na gloria. May isang kwento ng isang ama at anak. Ang gusto kasi sana ng kanyang ama ay pamahalaan na siya ng kanyang kayamanan. Ngunit sa tuwing ito ay nagbibigay ng kaunting blessing para subukan ng kanyang anak kung karapat-dapat ba itong tumanggap ng kanyang mga ari-arian, ay lalo lang itong sumasama, nagre-rebelde at nag-iiba ng landas. Dumating ang panahon na nasa wastong gulang na ang kanyang anak para tumanggap ng mga ari-arian. Isang araw ay nakipagtalo sa kanya ang kanyang anak patungkol sa kanyang mamanahin. Dahil sa hindi pagkakaunawaan, sinunggaban siya nito at aktong papatayin. Kaya ang sabi niya sa kanyang anak, "Kasamaan ba ang ibabayad mo sa tuwing tumatanggap ka ng kabutihan? At kasamaan din ba ang ibabayad mo kung nais mong tumanggap mula sa akin ng kabutihan?" Hindi kayang makuha ng mga mangkukulam ang mga kaluluwa ng mga taong nagre-resist sa kasamaan. Dahil lumalagpas sila sa 10 boltahe. Depende kung buong katawan niya ay nalinis sa pamamagitan ng pagre-resist sa kasamaan, umaabot ito ng 50 boltahe. Kaya yung iba ay incorrupt na ang kanilang mga katawan kapag sila ay namatay. Kumpara sa kaluluwa ng mga evil spirit na 0.5 volts at kaluluwa ng mga unclean spirit na 0.02 volts, matatapakan lamang sila nito, kaulapan at langit. Ito ang purgatorio ng mga kaluluwa ng mga taong namatay para kay Jesus. Karagatan. Ito naman ang purgatorio ng mga kaluluwa ng mga taong lumaban sa mga evil spirits. Nandito ang mga kaluluwa ng mga lumaban sa mga higanting aswang noong unang panahon, bago sila mapuksa ng baha sa panahon ni Noah. Gitna ng Mother Earth. Ito ang purgatorio ng mga lahi ng mga tao. Dito napupunta ang mga tao kapag sila ay namatay. Ibabaw ng kalupaan ng mundo. Ito naman ang naging purgatorio ng mga higanting aswang o ng mga evil spirits. Dahil iba ang lahi nila sa mga tao. Inihasik sila ni Satanas noong unang panahon para manggulo at mangalipin ng mga tao. Biyag nila yung mga unclean spirits na kanilang pinarumi at pinatay. Hawak sila ng mga mangkukulam na ginagabayan ng demonyong kapre, demonyong tikbalang, demonyong duwende o diwata. At kung sakaling may makilala kayong mga mangkukulam na ginagabayan ng mga demonyong ito, ay huwag kayong mag-alinlangan na bawiin ang mga kaluluwa na hawak nila. Dahil sa kaluluwa ng mga tao o mga unclean spirits, sila lumalakas. Ito ang mga prayer na pangbawi sa mga unclean spirits o mga kaluluwa ng mga tao na ninakaw ng mga evil spirits o ng mga mangkukulam. In the mighty name of Jesus, I'm calling all the evil spirits, all spirits, victim spirits, rebel spirits, captive spirits that are in the hands of, name of which, first name pwede na rin. I'm commanding you all in the mighty name of Jesus to go straight to the foot of the cross now. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
Amen. Then pupunta na yun dito yung mga unclean spirits na tinawag nyo. Yung mga unclean spirits na mga hawak ng mga mangkukulam, na mga kaluluwa ng mga taong kanilang pinarumi, dahil dun sila lumalakas. At unti-unti nang hihina yung kapangyarihan nila dahil natawag nyo na yung mga unclean spirits na kapangyarihan nila at nandito na. Ito naman yung prayer na pantawag dun sa mga unclean spirits na itinanim sa inyong mga katawan. In the mighty name of Jesus, I'm calling all the evil spirits that are inside my body, and I'm commanding you all to go straight to the foot of the cross and never return. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ito naman yung prayer para dun sa mga pantawag, dun sa mga unclean spirits na itinanim dun sa biktima ng kulam or barang. Magagamit nyo itong prayer na to para dun sa mga kamag-anak yung biktima ng kulam or merong malubhang karamdaman. In the mighty name of Jesus, I'm calling all the evil spirits that are attacking. Tapos, name ng victim. To possess her, to oppress her, to obsess her. Kapag babae or kapag lalaki, him. I'm commanding you all to go straight to the foot of the cross and never return. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Then yun, matatawag nyo na yung mga unclean spirits na nasa kanyang mga katawan na umaatake para siya ay bigyan ng malubhang karamdaman. Pwede nyo rin gamitin yung asin at isaboy doon sa ilalim ng kanyang higaan or doon sa ibabaw ng kanyang kisame. Mas mainam kung makakabili kayo ng 1 kilong asin dahil mas marami, mas malakas pangontra doon sa mga unclean spirits. Magagamit nyo rin itong prayer na to para doon sa mga taong mapang-asar or salbahe. Dahil minsan tinataniman sila para gamitin, ipanlaban sa'yo. Dahil minsan ginagawa silang kasangkapan ng mangkukulam para ilaban sa'yo, para ikaw naman ay magalit at magsalita ng mga masasama, ng mga curses, mga mura, mga ganyan, para mahulog ka sa patibong nila. Ito naman yung prayer kung sakaling may nararamdaman kayong kakaiba dun sa inyong mga sasakyan or lumiliko ng kusa or gumagalaw ng kusa yung manibela. Yan. Minsan kasi tinataniman din nila yan. Yung mga mangkukulam, tinataniman nila yung mga sasakyan ng mga unclean spirits para mapahamak yung tao. So, minsan, kailangan din silang i-bless sa simbahan, dalhin nyo rin. Or gamitin nyo itong prayer na to. In the mighty name of Jesus, I'm calling all the evil spirits that are inside this vehicle. And I'm commanding you all to go straight to the foot of the cross and never return. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Kailangan lang na may crucifix kayo tulad nito na may Saint Benedict. Saint Benedict yung cross. Ayan, kabilaan. Ayan. Pantawag ito para mabawi yung mga kaluluwang kanilang ninakaw. Maaaring yung mga kabarangay nyo or mga kakilala nyo nandun sa kanila, hawak nila yung mga kaluluwa ng mga napatay nila. Maaaring kamag-anak nyo, napatay nila, nakuha nila yung kaluluwa dahil pinarumi nila, makukuha nila yun. So, babawiin nyo sila ngayon para mailigtas nyo, mailipat nyo sila sa magandang kalagayan dahil 24 oras silang inuutusan, itinatanim sa mga bagay-bagay na hindi ka nais-nais, na hindi naman nila ninanais na mapunta doon. So, babawiin nyo sila. Ito yung inyong paglalagyan ng mga unclean spirits na inyong ililigtas. Ang bilang ng mga unclean spirits na inyong maililigtas ay nakadepende kung ilan ng mga napatay ng mangkukulam. Halimbawa, bagitong mangkukulam lang yung nagnanais na pumatay sa inyo dahil natatakawan siyang lumakas, lilima pa lang yung napapatay niya, ay matatawag niyo yung 5 kaluluwa na kanilang napatay, na kanyang napatay. So yung mga bagitong mangkukulam, kaunti pa lang yung kanilang napapatay o kaunti pa lang yung kanilang kapangyarihan o mahina pa lang sila. So, mas madali nyo silang matatawag yung mga kanilang nabihag o naparumi o kanilang ninakaw na kaluluwa. Kasi minsan, yung
taglay nila na unclean spirits ay binigay sa kanila ng mga matatandang mangkukulam, ng mga kamag-anak din nila. So, yung iba dyan, nanggaling sa mga matagal ng mangkukulam, binigyan lang sila ng iilan, 2, 5, ganyan. Hanggang sa lumakas sila dahil nakakapatay na sila. Kapag matanda naman yung mangkukulam na inyong babawian ng kaluluwa ng mga unclean spirits, o pinaghihinalaan yung mangkukulam, kinukulam yung kamag-anak nyo, kinukulam kayo, ay kunin nyo lang yung pangalan, first name lang, okay na yun. Matatawag nyo na yung unclean spirits na hawak nila. Dahil sa unclean spirits, sila lumalakas. Dahil kapag di nyo natawag, maaring mapatay nila kayo at maaring lumakas pa sila ng lumakas. Dahil kapag natawag nyo yung unclean spirits na hawak nila, hihina sila. Magbaback to 0 sila. Kung 5 yung kaluluwang hawak nila, mawawala lahat yun, makukuha nyo 5. So back to 0 sila. Yung kapangyarihan nila, balik uli sa kapangyarihan ng mga evil spirit. So, yung evil spirits na napapatungan lang yan ng unclean spirits na dadagdagan. So, matatapyasan nyo, kapag nabawi nyo yung unclean spirits, ang matitira na lang yung evil spirits. Dahil yung evil spirits, mahirap ilipat yan. Dahil ito yung purgatorio nila. Nandito sila naninirahan sa ibabaw ng kalupaan. Hindi nila purgatorio yung karagatan. So, na ating paglilipatan ng mga unclean spirits. So, yung mga unclean spirits na ating babawiin, ililipat natin sa karagatan. Tapos, yung mga evil spirits, may iwan yun, hindi natin maililipat sa dagat dahil ito yung purgatorio nila. So, may iwan yun sa mga mangkukulam. Kapag matanda yung mangkukulam, makakakuha kayo ng umaabot ng 30 kaluluwa. So, bukod pa yung mga kaluluwa na kanilang nakareserba sa mga agimat na itinatago nila talaga na kung sakaling mawalan sila ng kaluluwang hawak, meron silang reserba. Itinatago nila sa kanilang mga banga or sa mga treasure chest. Kaya minsan makakailang ulit kayo bago kayo makaubos ng mga kaluluwa ng mga hawak ng mga mangkukulam. So yung mga baguhang mangkukulam, mas madali lang silang maubusan ng kapangyarihan dahil onti pa lang sila. Wala silang reserbang agimat or wala silang reserbang anting-anting na itinanim nila yung mga kaluluwa doon. So, yung mga matatandang mangkukulam, pinag-isipan nila talaga itong mga bagay na ito na kung sakaling mawawalan sila ng kapangyarihan, ay meron silang mapagkukunan na treasure chest o yung mga anting-anting o agimat. Dahil doon nakatago yung mga kaluluwa ng mga kabarangay nila na kanilang kasamaan sa pagpaparumi, naging kasamaan din nila na nakisama sa kanila, pinapatay din nila, tapos ilalagay nila sa agimat. Kapag natawag nyo na, nandito na sila, patutugtugan nyo ng Saint Benedict prayer. Ito yung pinapatugtog ko sa kanila. Ayan. Ito, pwede nyong i-download ito or patugtugin nyo sa YouTube. Ito, hindi nila kaya itong prayer na to. Talagang nasasaktan sila, sumasakit yung mga ulo nila. Dahil mga mga voltahe sila, mahihina sila. Kahit na mahina lang yung volume, hinaan nyo lang yung volume. Halimbawa, ayaw nyo may makarinig na iba, hinaan nyo lang. Pwede, naririnig nila dahil takot sila sa mga prayer ng Saint Benedict. Then, patutugtugan ko sila ng rosary. Rosary naman. Pray for us sinners. Yan. Ito, rosary. So, patutugtugan ko siya. Itatabi ko lang to doon sa crucifix. So, maririnig nila ito. Tapos, hindi kasi sila pwedeng maging marumi kapag inilipat mo doon. Hindi sila makakalipat. Kailangan at least malinis mo sila bago mo sila mailipat sa karagatan. Once na maihagis mo na sa dagat, wala na silang magagawa.
Ang sinasabi ko na lang sa kanila, kapag nagsalita sila ng masama, palalabasin sila doon, babalik uli sila dito sa purgatorio ng mga evil spirits at aabusuhin uli sila talaga. So yung ibang mga kaluluwa naman, umiiyak sila, mga kaluluwa ng mga nabiktima lang na walang kinalaman sa mga ganitong mga bagay. Wala silang alam na mapupunta sila sa mga agimat, sa mga mangkukulam. So umiiyak sila talaga. Sa mga asin, umiiyak sila. Hindi nila kaya yung asin. Kahit isang butil na asin. Dahil maliit lang sila. Dahil 0.02 volts na lang sila. Gano lang sila kaliit. So gano'n ang takot nila sa asin, sa mga prayer. Gano'n yung sakit na nararanasan nila. So yung ibang mga unclean spirits na bihag ng mga mangkukulam, ng mga evil spirits, mababawi nyo. Kahit sinong mga taong hindi nakakaalam ng mga ganitong bagay, ay mapupunta sila sa kamay ng mga mangkukulam kapag sila ay namatay. Dahil yung mga nando sa anting-anting o gimat, nagsasalita yon. Mga unclean spirits yun, mga evil spirits yun, mga masasama. So nagbabanta yun. Kapag sinuot mo yun, magbabantaan ka ng mga kaluluwang nandun. Mga evil spirits, papatayin ka, ganyan, pagbabantaan ka, ganyan-ganyan. Pero sa totoo lang, mga 0.5 volts lang sila. Yung unclean spirits, matatapang. Pero ang voltahe lang nila, 0.02 volts. So kapag nagsuot ka ng agimat, inalok ka ng mangkukulam na suotin mo yung agimat para hindi ka tablan ng bala, delikado. Pag sinuot mo yun, maririnig mo yung boses ng mangkukulam o ng evil spirits o ng unclean spirits. Tapos pagbabantaan ka na, hindi mo na mapuhubad yung agimat na yun dahil matatakot ka na. Tapos kapag namatay ka pa sa World War III, mapupunta ka pa dun sa agimat, sayang lang. Huwag kang magpapakarumi sa salita or magpapakarumi sa gawa. Dahil yun yung nagpapakarumi sa ating mga kaluluwa. Kaya mas bumababa yung ating antas sa antas ng mangkukulam. Dahil yung gawain ng mangkukulam, kapag may bibiktimahin siya, kailangan niyang mas masahol yung biktima niya. Kailangan umangat siya, mas masahol yung biktima niya para kapag napatay niya yon, makukuha niya yung kaluluwa. So ganun ang nangyayari, kaya kailangan nilang parumin. So mag-iingat talaga tayo na maparumi ka sa salita o maparumi ka sa gawa. So makikita mo sila, tumpok-tumpok na yung agimat nila. Dahil ganun karami yung mga kabarangay na naloko nila, mga taong naloko nila, ganyan, tumpok-tumpok na. Ito ang prayer para makalipat sila sa purgatorio sa dagat. Hihingi tayo ng tulong kay Jesus. Kailangan mag-rosary pa rin kayo at manalangin kayo kay Mama Mary. Humingi kayo ng tulong na magawa nyo itong prayer na maging successful. Ito yung prayer. In the mighty name of Jesus, Angel of the Sea, please accept these evil spirits that are in the foot of the Holy Cross and never let them to return under the control of the angel of the land. Dear Holy Spirit, please guide them through your power to transfer from the angel of the land to the angel of the sea. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Minsan mahirapan kayo, mauutal-utal kayo dahil kailangan nyo talaga ng tulong dahil yung mga evil spirits na nandito talagang kukontrahin kayo, mauutal-utal kayo, mahirapan kayo. Banggitin itong prayer na pagpapalipat dun sa mga unclean spirits dahil tutol sila dahil ayaw nila ng mawalan ng bihag dahil bihag nila yun bihag nila yung mga unclean spirits. So kawawa naman yung mga unclean spirits, kailangan natin silang mailipat dahil hindi naman sa kanila yun, ginakaw lang nila. So kailangan natin magpatulong kay Mama Mary, mag-rosaryo tayo. Then kapag nagawa na natin yun, saka natin to magagawa ng successful dahil sa tulong ni Mama Mary. At kapag nakompleto nyo na itong prayer nang walang pag-uutal-utal, ay iahagis nyo naman itong crucifix doon sa dagat.
sabay magsasabi kayo ng thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus ng paulit-ulit, ng ilang ulit hanggang sa masatisfied yung puso nyo dahil mararamdaman nyo talaga yung pag-ibig ni Jesus kapag naihagis nyo na ito. Sinasabi natin ito, itong thank you Jesus, para ito sa awa na binibigay sa atin ni Jesus na kahit tayo ay makasalanan ay nagkakaroon pa rin tayo ng pagkakataon kahit na mga unclean spirit na lang tayo, unclean spirit na lang sila, nagkakaroon tayo ng pag-asa na nagbibigay lagablab sa ating pag-ibig kay Jesus. So nagpapasalamat tayo sa Kanya dahil sa Kanyang pag-ibig para sa atin kahit na tayo ay mga bihag pa. Dahil tulad nga nung nakasulat sa Bible, kahit na nasa pangil ka na ng mga leon o mababangis na hayop, ay babawiin ka niya dahil mahal na mahal ka ni Jesus. After nito, nahagis nyo to, halimbawa nahagis nyo na yung crucifix, ililipat nyo naman yung mga kaluluwa na nagtatago sa katawan ninyo para wala makalusot. Meron man o wala. Magandang itong prayer na to kapag maligo kayo sa dagat at yung mahal na araw, ganyan. Ipiprayer nyo to para yung mga nagtatago sa katawan nyo na nanlilin lang sa mga paniniwala nyo, sa mga isipan nyo, pwede nyo itong gamitin. Halimbawa, meron kayong mga paniniwalang mga kamatayan, mga ganyan. Kadalasan mga evil spirits yan, mga unclean spirits yan, yung mga nagbibigay sa inyo ng mga death threat, mga ganyan. Itong prayer na to, kailangan nyo lang ilubog yung katawan ninyo, yung paa ninyo, yung kamay ninyo, para mailipat sila dun sa dagat. So, ito yung prayer na ito. In the mighty name of Jesus, angel of the sea, please accept these evil spirits that are inside my body and never let them to return under the control of the angel of the land. Dear Holy Spirit, please guide them through your power to transfer from the angel of the land to the angel of the sea. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Yon. Lilipat na yon. Once na makompleto nyo ito nang walang pag-uutal-utal, kapag nautal kayo, ulitin nyo lang sa simula ulit. Tapos, kailangan talaga mag-concentrate kayo sa prayer na ito. Tapos, papatulong kayo kay Mama Mary palagi kapag sisimulan nyo ulit itong pagta-transfer ng kaluluwa doon sa purgatorio sa dagat. 0.02 volts lang yun, so hindi sila masyadong napapansin, pero mabisa itong panalangin na ito para mailipat nyo sila doon sa dagat. Magagamit nyo rin ito kapag meron kayong sakit na nararamdaman. Halimbawa, parang kinukulam kayo, yun. Kasi pag kinukulam kayo, pinapadalhan din kayo ng mga unclean spirits. Tinataniman din kayo ng mga mangkukulam ng unclean spirits. So yung mga unclean spirits, ilipat nyo lang sa dagat. Ganon din, kapag kinukulam ka or nanghinala ka na kinukulam ka ng taong ito, kunin mo lang yung first name. Tawagin mo yung mga kaluluwa na hawak niya dahil ninakaw niya lang yun. At least, humina yung kapangyarihan niya. Back to zero ulit siya. Nagbabakasyon lang kayo, magagamit nyo itong prayer na ito para ilipat yung mga tinanim sa mga katawan nyo. Dahil delikado itong mga unclean spirits na ito. Dahil itong mga unclean spirit na ito, malilibog ito, mapagsalita ng mga masasama, yung mga curses, yung mga mura. Yan, iiwasan natin yon, yung mga curses, mga mura. Dahil ito yung papakarumi sa'yo. Dahil magiging uncleansed ka kapag mura ka ng mura, kapag nagsasalita ka ng kasamaan, kapag galit na galit ka, gusto mong pumatay, yun, sila yun. Nataniman ka, ibig sabihin, kailangan mo silang kubarin, kailangan mo silang iwaksi, kailangan mo silang alisin sa inyong katawan. Ganyan yung pamamaraan nila para madamay ka. Kapag namatay ka, magsalita ka ng masasama, magsalita ka ng mga mura, dumumi yung mga salita mo, dumumi yung mga ginagawa mo, magiging uncleansed ka. Kapag nabatay ka, magiging uncleansed ka, may ilalagay ka nila sa agimat. Ganun yung pamamaraan nila. So, kailangan natin, sa umpisa pa lang, pag tinataniman ka na nila ng mga masasamang salita, nakakaramdam ka ng bigat sa iyong katawan na parang kinukulam ka. Ito, pumunta ka lang sa dagat, banggitin mo lang itong prayer na ito, patulong ka kay Mama Mary. Dahil hindi mo kakayanin ito nung walang katulong.
Dahil si Mama Mary siya yung mediator natin na talagang laging nandyan para tulungan tayo. Meron ding isa pa, yung isang prayer. Ito naman yung para sa pamilya. Ito naman yung kay Father Sikia, itong libro. Bumili lang din kayo nito. Dahil makakatulong talaga ito. Dahil ito yung pinakaunang nakatulong sa akin. Para din ito sa pamilya nyo, sa mga anak nyo. Bumili lang din kayo nito. Ito ang prayer na lagi kong ginagamit para sa sarili ko, para na rin sa aking mga anak. Yan. Page 62 ng Catholic Handbook of Deliverance Prayer. Yan. Babasahin nyo lang to. Lord Jesus, I ask you to protect my family. Tapos name nung anak nyo, asawa nyo, or kapatid nyo, ganun. Tapos, from sickness, from all harm, and from accidents. Yan. If any of us has been subjected to any curses, hexes, or spells, I declare these curses, hexes, or spells null and void in the name of Jesus Christ. If any evil spirits have been sent against us, I decommission you in the name of Jesus Christ, and I send you to Jesus to deal with as He will. Then Lord, I ask you to send your holy angels to guard and protect all of us. Amen. Meron akong Saint Benedict medal na ginagamit pangontra sa mga unclean spirits, sa mga evil spirits, at pangontra na rin sa mga mangkukulam or sa mga nag-aagimat or nag-aanting-anting. Ayaw na ayaw to ng mga evil spirits at mga unclean spirits dahil sumasakit ang ulo nila or nasasaktan sila kapag nakikita nila itong medal na to. Itong simbolo sa harap, itong cross, ayaw na ayaw nila to. At itong simbolo ni Saint Benedict. Nabibili ito sa Saint Paul, kasama na rin yung Saint Benedict cross. Ayan, may Saint Benedict kabilaan. Nabibili ito sa Saint Paul. Bili din kayo nito. Dahil kakailanganin nyo din to pangtawag dun sa mga unclean spirits na ninakaw ng mga mangkukulam. Meron ding mixing prayer para dun sa mga batang makukulit na nagsasalita ng mga mura, ng mga masasamang salita na nagagaya lang nila dun sa mga napapanood nila or nilalaro nila. Magagamit nyo rin to. Dahil yung mga evil spirits, yung mga unclean spirits, kapag nataniman ka ng mga masasamang salita o yung mga curses, mga mura, tinitrigger nila. Ginagamit nila yung mga salita do sa puso mo para pagsalitaan ka ng masasama. Jesus, tinatanggap ko ang batang ito sa pangalan mo. Then, mapapansin nyo yung batang yon, nagbabago ng ugali, babait. Yan. Nakasulat yan do sa Biblia, sa Mark 9, verse 37. Patunay yan na talagang may power dun sa pangalan ni Jesus dahil siya ang tagapagmana ng kapangyarihan at kaharian ng Diyos. Sa katunayan, magagamit itong mga salitang ito sa sitwasyon na magugulo. Jesus, guide us. May dalawang klase kasi ng pangkukulam, yung mga mangkukulam. Isa dyan, yung planted. Ito yung pamatay, yung iiwanan lang nila hanggang sa lumala ng lumala, yung sakit, hanggang sa madamage yung katawan ng biktima. Ang pangalawang klase ng pangkukulam, ng mga mangkukulam, ay yung on the spot. Ito yung tutusukin ka ng karayom sa ulo, tutusukin ka ng karayom sa mata, tutusukin ka ng karayom sa puso, yan, sa tiyan, lahat ng klase ng tusok sa katawan. Ang una-una mong gagawin ay iaalay mo yung kaluluwa mo kay Jesus. Dahil yung mga mangkukulam, ang pakay niyan talaga ay yung kaluluwa mo. So babanggitin mo itong prayer na to para hindi nila makuha yung kaluluwa mo. In the mighty name of Jesus, Jesus, into thy hands I commend my spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Kapag kinukulam ka at sobrang sakit talaga ng nararamdaman mo, sa tenga mo, sa ulo mo, sa mata mo, sa puso mo, o anumang parte ng katawan mo, ang kailangan mong gawin ay mag-rosary.
para luminis yung iyong katawan na kanilang tinaniman ng mga unclean spirits. Pwede mo ring i-play yung rosary sa YouTube ng 24 oras para malinis mo yung iyong katawan. At itabi mo sa pagtulog mo or i-play mo habang may ginagawa ka, habang nagtatrabaho ka. Mas mabisang rosary kung magde-devotion ka sa dugo ni Jesus. Itong prayer na to, i-play mo lang sa YouTube, itong devotion to the precious blood of Jesus Christ. Mas mabisa kung magro-rosary ka or magde-devotion ka doon sa dugo ni Jesus. Pwede mo ring i-play itong sa YouTube na ito, devotion to the precious blood of Jesus Christ. Mas mabisa ito dahil ito yung nakapagligtas sa akin noong panahong kinukulam ako. Sa loob ng 4 na taon ay buhay pa rin ako at niligtas ako sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Mas mainam din at makakatulong sa iyo yung pagsasakripisyo mo sa pagpepenitensya at pag-aayuno. Kung titignan natin sa periodic table ay meron tayong parte ng mga elements sa ating mga katawan. Ito yung mga elements na kapag pinisil mo ay magpo-produce ng proton. Halimbawa, kapag kinurot mo yung iyong balat ay makakaramdam ka ng sakit, yun yung magsisilbing proton. Halimbawa, kinukulam ka at tinutusok ka sa iyong mata, pipisil-pisilin mo yung balat na malapit sa iyong mata. Magpo-produce ito ng proton para pangontra doon sa mga kulam na pinadala sa iyo na mangkukulam. Isa pang halimbawa, kapag tinutusok ka sa iyong tenga, ay pipisil-pisilin mo ang iyong tenga. Mas masakit na pisil o kurot ay magpo-produce ng matinding proton. Kapag tinutusok ka naman sa iyong puso, ay pipisil-pisilin mo naman ang iyong dibdib. Kapag tinutusok ka naman sa iyong ulo, ay pipisil-pisilin mo naman ang iyong sentido. Tatandaan natin na kapag mas masakit ang pisil o kurot, ay magpo-produce ng maraming proton na pangontra doon sa sakit na dulot ng kulam. Para lumakas din ang resistensya ng iyong katawan laban doon sa sakit na dulot ng kulam, ay iinom ka palagi ng mainit na tubig sa umaga, sa tanghali o sa gabi. Kapag kinukulam ka naman at hindi ka pinapatulog ng sakit na dulot ng kulam, ay ipi-play mo naman ang Saint Benedict prayer. Ipi-play mo rin magdamag yung prayer ng devotion ng precious blood of Jesus Christ para luminis ang iyong katawan. Precious blood of Jesus Christ, save us and the whole world. Precious blood of Jesus Christ, save us and the whole world. Gawin mo ito araw-araw sa loob ng 1 taon at makikita mo ang magandang resulta sa iyong katawan at sa mga taong nakapaligid sa iyo. Alam naman natin na ang ating tiyan ang pinakamalaking parte ng ating katawan, kaya mas mainam ang pag-aayuno pangontra sa mga kulam. Dahil kapag nag-aayuno ka, ay nagpo-produce ka ng maraming proton sa iyong tiyan, nadadaloy naman sa buong katawan. Dahil tulad din ng gasolina ng ating mga sasakyan, na kapag kinokompress ay nagpo-produce ng matinding enerhiya, ganun din ang ating katawan kapag pinipisil-pisil o kinukurot ay nagpo-produce ng enerhiya o tinatawag na proton. Mas makakatulong din at makapagpapalakas ng iyong memory at isipan kung kakabisaduhin mo ang prayer ni Saint Benedict. Proc sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vade retro satana, non quam suade mihi bana, sunt malaque libas, ipse bene na bibas. Kakabisaduhin mo ito sa tuwing ikaw ay kinukulam or may nakapaligid na mang-aagimat or gumagamit ng anting-anting. Dahil ayaw na ayaw ito ng mga unclean spirits o evil spirits dahil sumasakit ang ulo nila. Mas makakatulong din at makapagpapalakas ng iyong katawan at spiritual ang prayer ng Rosary in Latin version. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Kakabisaduhin mo ito sa tuwing ikaw ay kinukulam or may nakapaligid na gumagamit ng agimat or gumagamit ng anting-anting.
mapapatunayan mo na may hinapa sa isang boltahe ang mga unclean spirits o mga evil spirits o ang kapangyarihan ng mga mangkukulam sa pamamagitan ng pagdampi ng positive terminal ng battering ito sa parte ng katawan na kinukulam. Mapapansin mo na humihina ang sakit hanggang sa mawala na ito. Makakatulong din sa inyong katawan ang grounding pad na ito o ang grounding bedsheet na ito. Poproteksyonan nito ang inyong katawan laban sa mga toxic ng boltahe tulad ng mga unclean spirits o evil spirits. Mabisa ito kung ikaw ay nakakaramdam ng matinding pananakit sa iyong katawan. Isang halimbawa ng kulam ay yung makakaramdam ka ng matinding pananakit kahit na simpleng pagdudod lamang ng daliri doon sa parte na sumasakit. Dahil ang mga unclean spirits ay toxic at mabibigat, mararamdaman mo sila sa iyong katawan. Makakatulong din sa iyo ang body steamer na ito o ang sauna upang mag-produce ang iyong buong katawan ng maraming proton na pangontra naman sa matinding sakit na dulot ng kulam. Ito naman ang power rating ng mga lahi ng engkanto, demonyo o fallen angel, 1 boltahe, diwata, 0.5 volts, evil spirits o mga higanting aswang, 0.5 volts, kanilang bihag o ang cleansed spirits na lahi ng mga tao, 0.02 volts. Kapag ikaw naman ay inaatake ng mga demonyo at nilalagyan ng iyong isipan ng matinding kalaswaan, kakabisaduhin mo naman ang simbolo ni Saint Benedict. Kakabisaduhin mo ito sa tuwing ikaw ay kinukulam o may nakapaligid na taong gumagamit ng agimat o anting-anting. Sa tuwing ikaw naman ay nakakakita ng hubad at nakakaakit na katawan sa iyong isipan, ay kakabisaduhin mo naman ang crucifix. Kakabisaduhin mo ito sa tuwing ikaw ay kinukulam o may nakapaligid na taong gumagamit ng agimat o anting-anting upang mawala ang kalibugan sa iyong puso na itinatanim ng mga demonyo at fallen angel. Kakabisaduhin mo rin ang iyong damdamin at lalagyan mo ang iyong puso ng awa at pag-ibig. Nang sa gayoy, malalaman mo kung sinong naglalagay sa iyong puso ng kalibugan at galit. Sa ganitong paraan, makikilala mo ang mga mangkukulam na nagtatanim ng kanilang galit sa iyong puso. Dahil ang kalibugan at ang galit ang kanilang pangunahing sandata laban sa iyo, tataniman mo naman ang iyong puso at damdamin ng awa at pag-ibig. Sa pamamagitan ng pagkakabisado ng iyong damdamin, makikilala mo kung sino ang mga mangkukulam. Dahil sumasapi sila sa kanilang mga biktima bago mangkulam. Kaya makikilala mo ang kanilang damdamin sa iyong katawan na puno ng galit. Kaya sa tuwing ikaw ay nakakaramdam ng kulam, ay kakabisaduhin mo ang iyong damdamin. Sa ganitong paraan, malalaman mo na ang takot sa iyong puso ay galing sa iyong kalaban. At kukunin mo agad ang kanilang kapangyarihan sa kanilang mga kamay upang hindi ka nila masaktan, mapinsala o mapatay. Dahil ang mga unclean spirits o mga kaluluwa ng mga taong pinarumi ang kanilang kapangyarihan. Kung ikaw naman ay labis na nanginginig at natatakot sa mga taong palasigaw, palamura at paladabog sa iyong paligid, ay kakabisaduhin mo naman sa oras na iyon ang prayer ni Saint Benedict. Upang hindi ka magamit ng mga evil ventriloquist tulad ni Satanas, mga demonyo o fallen angel at mga evil spirits o mga aswang, ay hindi ka gagamit ng mga masasamang salita tulad ng curses o masasamang ekspresyon. At huwag mo rin pairalin ang kalibugan at ang galit sa iyong puso. Kung ikaw naman ay madalas magkaroon ng kaaway sa iyong isipan, ay kakabisaduhin mo naman sa oras na iyon ang prayer ni Saint Benedict. Upang lumakas ang iyong katawan at ang iyong isipan laban sa mga demonyo o fallen angel at mga evil spirits o mga aswang at mga mangkukulam at mga gumagamit ng agimat o anting-anting at mga tagahawa, ay kakabisaduhin mo ang prayer ni Saint Benedict kasabay ng mga imahe ng mga simbolo nito at ang prayer ng Hail Mary in Latin version kasabay ng imahe ng crucifix araw-araw. Gawin mo ito araw-araw sa loob ng 1 taon at makikita mo ang magandang resulta sa iyong katawan at sa mga taong nakapaligid sa iyo. Meron tayong purgatorio, yung sa mga tao. Purgatorio sa tao, yung sa gitna ng lupa yan. Ayun yung sa tao. Pero itong purgatorio sa mga tao, hindi dito sa lupa na ito. Nandun sa Mother Earth. Doon sa pinakasinilangan ng mga
planeta, nandun yung mga tao ngayon. Nandun sila, andun yung purgatorio nila. Doon talaga yung purgatorio nila. Hindi dito sa mundong ito. Kaya kung may makikita kayong mga spirits dito, mga white lady, ganyan, mga walang ulo na kaluluwa, yan, mga ano yan, mga unclean spirits, mga evil spirits, yan. Yan sila. Kasi nandito sila sa purgatorio ng mga evil spirits. Hindi sila pwedeng mapunta doon sa purgatorio ng mga tao doon sa Mother Earth. Kung ano man yung kalagayan mo sa mundo, kung ano man yung kalagayan mo sa buhay mo, kung mayaman ka man, mahirap ka man, kung marami ka man pera, o wala ka man ari-arian, ayun, mararanasan mo sila, mang-i-scam sila na mang-i-scam sa'yo. Hindi nila pakay sa'yo yung pera, mga ari-arian mo. Ang pakay nila sa'yo, yung mapasunod nila ikaw sa kasamaan, yung paparumihin yung bibig mo, parurumihin yung mga sinasabi mo, parurumihin yung mga ginagawa mo. Dahil ang pakay talaga nila ay yung kaluluwa ng mga tao. Dahil doon sila lumalakas, dahil doon sila dumadami. Pakaramdam nila, lumalakas sila. 0.02 volts lang yon, pero pakaramdam nila, superhero sila na walang nakakatalo sa kanila. Talagang hindi magandang gawain yung pangkukulam na yan, yung pagpaparumi sa mga tao, pangdadaya sa mga tao, pang-i-scam ng mga blessing, lalo na yung mga nag-a-abroad, yung mga nagtatrabaho. Yan, ini-scam nila yung mga taong yan. Nonsense din. Dahil kapag namatay ka, natakot ka sa kanila, hindi ka nag-resist sa kasamaan nila. May ilalagay ka pa rin sa mga agimat o anting-anting. Dahil ang tingin nila sa iyo, pandagdag lang doon sa kapangyarihan nila na pumatay. Yung pinapatay nila, mga uncleansed din, yung mga hindi nagre-resist, yung mga pinarumi nila, mga dinaya nila. Nakasulat yan sa Bible, yung mga pananalapi. Galing yan talaga sa Diyos. Nakasulat yan sa Mateo 25, sa lapi at talento. So, mag-iingat talaga tayo bilang mga tao, mag-iingat talaga tayo sa mga ganyang pang-i-scam ng mga evil spirits, ng mga unclean spirits ni Satanas. Huwag kang matatakot dahil once na matakot ka, papatayin ka rin nila. Kapag dumumi ka na, kapag ginagawa mo na yung pinapagawa sa'yo, papatayin ka rin nila dahil ilalagay ka nila sa agimat nila, lalakas sila, kailangan din nilang pumatay, mas madali sila makapatay at makapanakot pa ng iba. So yun yung nangyayari, parang nagiging cycle na lang ng buhay nila. Ganong pamamaraan. So dahil magwo-World War III na, itong World War III, talagang maraming mamamatay dito, maraming mag-aalok sa inyo, lalo na sa atin, mga Pilipino tayo, mahilig tayo sa mga superpowers, mga agimat, yan. Delikado talaga yan, yung mga agimat na yan, mga anting-anting na yan. Kapag namatay ka, pag sinuot mo yan, maririnig mo yung mga unclean spirits, maririnig mo yung mga evil spirits, maririnig mo yung mga mangkukulam, uutusan ka, uutuin ka, dadayain ka, pasasamain ka, parurumihin ka. Tapos kapag namatay ka, ilalagay ka rin sa agimat nila, sa anting-anting nila. Halimbawa, mayaman ka, nabuhay ka ng mayaman, yung mangkukulam na mahirap sa'yo, ayun, yung pumatay sa'yo, ilalagay ka lang sa mga agimat dahil nang i-scam talaga sila. Dahil lahat ng biyaya dito sa mundo galing yan sa Diyos. Maging salapi man yan, talento, o kahit ano man yung biyaya na tinatamasa mo. Kapag tumatanggap ka ng blessing, siguraduhin mo na hindi ka gagawa ng kasamaan. Kapag tumanggap ka ng blessing, siguraduhin mo hindi ka magsasalita ng masasama. Mayroong mga kabataan ngayon na nagigising na sa katotohanan. Sinasabi nila, gising na sila. Yung ibang tao tulog. Paalala ko sa kanila, mag-iingat sila sa pagsasalita ng masama. Dahil yung mga evil spirits na yan, magsasalita ng masama sa pamamagitan mo. Gagamitin ka nila, gagamitin nila yung bibig mo para magsalita ng masama. Dahil mag-World War III, alam nila yan, magpapatayan. Sinisigurado nila na kapag mamamatay ka, ilalagay yung kaluluwa mo sa agimat o magagamit nila ang mapapakinabangan nila. Para hindi kayo masapian, para hindi kayo magamit ng mga unclean spirits at mga evil spirits, huwag kayong gagamit ng mga mura
Aalisin nyo yan sa inyong mga sarili, sa puso nyo, sa damdamin nyo. Alisin nyo yung mga galit para hindi nyo mabanggit yung mga bagay na yan. So, yung mga tao na pakiramdam nila, gising sila, yung ibang tao, walang malay, mga tulog, ganyan. Maging mediator ka. Huwag kang kumampi sa mga masasama. Gumitna ka lang, maging mediator ka. Dahil yan ang talagang layunin mo bilang tao na itinalaga sa'yo dahil nakakarinig ka ng mga ganyang mga kaisipan ng mga mangkukulam, ng mga evil spirits, ng mga unclean spirits. Kailangan mag-mediator ka lang sa gitna at huwag kang kumampi sa itim at huwag ka rin lumaban sa puti dahil ilalabang ka nila sa mga Kristiyano, ilalabang ka sa mga mabubuti at lagi mo rin i-dedicate yung mga tagumpay mo, yung mga pinaghirapan mo, at lalong-lalo na yung mga ari-arian mo kay Mama Mary at lagi mong aalalahanin na siya ang mediator of all graces. Nananalangin tayo kay Jesus dahil siya ang tagapagmana ng kapangyarihan at kaharian ng Diyos. At ang kanyang makapangyarihang mga anghel ang siyang tagapamagitan ng mga banal tulad ni Mama Mary. At si Mama Mary ang siyang tagapamagitan at mediator nating mga tao. At tayo namang mga tao ang siyang magiging mediator ng mga unclean spirits upang sila ay maabot at mailigtas ng awa at pag-ibig ni Jesus. Ang Diyos ay mayaman at hindi madamot. Nakatakda ng kanyang mga ibibigay o gift para sa iyo bago ka pa ipinanganak. Itong mga blessing na ating mga natatanggap sa mundong ito ay katiting lamang kung ikukumpara doon sa gift na naghihintay para sa atin. Nang dahil kay Satanas, hadlangan niya tayo para hindi natin makamit yung mga gift na naghihintay para sa atin. Dahil alam niya yung mga bagay-bagay o gift na nakahanda para sa atin. Dahil dyan, siguraduhin mong sa tuwing tumatanggap ka ng mga blessing ay magsasalita ka lamang ng mabubuti at gagawa ka ng mga mabubuti lamang. Itong parating na World War III ay alam natin ang hirap na maidudulot nito sa atin. Kaya ang lagi kong ipapaalala sa inyo, itong parating na World War III ay siguraduhin niyong magsasalita kayo ng mabubuti at gagawa kayo ng mabubuti para mabawi natin yung mga kasalanan natin ng mga panahon na tumanggap tayo ng mga blessing o saan nagsalita tayo ng mga masasama o gumawa tayo ng masasama. Taos puso akong nakikiusap sa ating mga kapwa Pilipino na kung sakaling magsimula na itong World War III na ito at magsimula na ang digmaan sa buong mundo, ay inyong babanggitin ang dalawang salitang ito. Sorry Jesus, sorry Jesus, sorry Jesus, sorry Jesus. Binabanggit natin ito para sa mga taong nagkakasala at tumalikod at lumalaban sa Kanya. Upang sa gayon, bigyan niya tayo ng awa at ang bansang Pilipinas. Babanggitin natin ito hanggang sa matapos ang gulo. Muli, ako ay lubos na nagpapasalamat sa panahong inyong inalay upang mapanood ang mensaheng ito. Maraming salamat po.